Ayan, sa wakas nga back to school na rin sila Jaden after ng ilang araw na sunod-sunod na ulan. Wala naman daw announcement ng suspension kaya ayan maaga pa lang ginising na ako ni Jaden. Medyo tinatamad pa nga ako magatid sa kanya sa school kasi ilang oras pa lang yung tulog ko. Tapos sabi ko nga sa kanya wag na siyang pumasok kasi maulan pa sa labas. Kaso nga lang wala naman daw suspension kaya papasok siya. Kaya sabi ko wow parang ako lang nung elementary pa ako. Like legit kahit may bagyo, baha, gustong gusto ko talagang may pasok sa school kasi ayokong nag-i-stay sa bahay. Pinupush ka pa nga si Jaden na wag nang pumasok kasi mahangin tsaka malakas talaga yung ulan. Ang kaso nga lang wala akong magagawa kasi gusto niya rin pumasok kasi after daw ng class magbabasketball pa siya sa may gym. Kumbaga lagi talaga yan siya nagpapapawis sa school kaya lagi rin namin siyang binabaunan ng t-shirt para pamali. Nag-enjoy daw kasi si Jaden sa may school after ng class kasi sobrang dami niya daw talagang kalaro ng basketball. Dito kasi sa may subdivision namin medyo naboboard daw siya kasi pagkalabas ng bahay wala daw siyang kalaro kasi nga lahat ng tao dito sa amin lagi nasa loob ng bahay. Kaya ayan mas lagi niyang pinipili na nasa school kahit morning hanggang hapon yung school nila. Tapos ayan sakto wala ng ulan kaya din ako nagpayong papunta dito sa may garahe. Ayan lagi ko nga rin kasama si mama magatid kay Jaden sa may school tapos ayan kasama nga rin namin si tita. Baka isipin nyo morning person na ako ha pero hindi kasi after ko magatid kay Jaden sa school pag uwi ng bahay matutulog pa ako. Dapat talaga mamaya aalis pa ako para maglaro ng volleyball kaso nga lang nakaka-cancel kasi yung court laging pinapasok ng tubig kaya nagbabaha. Kahit nga tong mga sinampay namin dito sa may terrace inaabot pa ng mahigit 2 days bago matuyo. Wala rin kasi kaming dryer dito sa bahay kaya yung iba kong mga damit di ko na rin masuot. Tapos yung ibang mga underwear nga dito tinutukan na lang ng electric fan para matuyo. Tapos yan mga bandang alas 5 nga ng hapon nakidnap ako ni ate tsaka ni Chefu para kumain sa labas. Bali dito nga kami kumain sa may Haidilaw. Chinese hotpot nga to kasi yung asawa ni ate Chinese tapos cravings na rin daw talagang kumain dito. Kumbaga parang date nga nilang dalawa to ni ate tapos sinama lang kaming dalawa ni Tembo. For me nga mas prefer ko talagang kumakain ng mga lutong bahay tsaka hindi ako masyadong ma-explore lalo na sa mga ganitong pagkain. Like mga Chinese food tapos sobrang dami ko nga rin nakain dito na hindi ko pa nakakain. Tapos ang nakakainis pa kasi hindi talaga ako marunong mag-chopstick. Ayan, nahulog ko pa nga yung chopstick pero buti na lang meron pa akong kutsara tsaka tinidor. Tsaka kahit naman may chopstick, hindi talaga ako gagamit nun kasi feeling ko talaga trying hard ako gumamit. Ilang beses na nga akong nakakain sa mga Chinese restaurant tapos nagcha-chopstick naman ako kaso nga lang hindi talaga ako matutututo. Anghang? Anghang lang. Pero masarap. Masarap yung anghang niya, kaya lang nakakamatay lang yung anghang. Tapos habang kumakain nga naalala ko na meron nga palang championship game sa Mayor's Cup yung kapatid ko. Ay day, kaya ayan pag uwi ng bahay naligo lang kami tapos diretso biyahe na kagad papunta sa may Taytay. Nangamoy uso kasi kami kanina kaya ayan naligo pa tapos feeling nga namin neto malilate na kami kaya sabi ko kay Tembong manood siya sa live sa may YouTube. Championship game nga nila ngayon sa Mayor's Cup tapos maganda talaga yung laban kasi maayos din yung kalaro. Ayan pagka-check nga namin sa may live pa third set na din tapos ayan pagkarating nga dito na kami nagpark sa may simbahan. Pahirapan nga yung parking dito kasi sobrang dami talagang taong mga manonood. Tapos buti na lang talaga Land Cruiser yung dinala ko, hindi Camry kasi binaha kami kanina. Kasi kung Camry yung dala ko baka mamaya pinasok na yung loob ng tubig. At ayan, pagpasok nga namin dito sa may San Juan Gym, grabe, nagulat ako kasi sobrang punuan tsaka ang dami talagang nanonood. Pahirapan nga rin makahanap ng upuan kasi wala talagang space kaya dito na lang kami sa may gilid umupo. Nakisingit na nga lang kami tapos yung balita nga ang sabi, talo daw sila J-Mark ng first set tsaka second set. Naku, kinakabahan nga ako tapos pagkarating ko nga dito third set na tapos lamang sila J-Mark. Feeling ko nga magpo-fourth set pa kasi lamang na yung Barangay Santa Ana. Ayan, panalo na nga sila J-Mark ng third set kaya fourth set na. Grabe nga to si Queen Aga rin kasi siya talaga yung pinakapasabo. Bali yung standing nga nila J-Mark 9-0 tapos 2 beses nga nilang tinalo yung Barangay San Juan sa elimination. Wala nga talo sila J-Mark tapos mukhang dito pa sila magiging dehado. Ayan, congrats nga pala sa Team Barangay San Juan kasi sila yung nag-champion against Barangay Santa Ana. Natalo man sila J-Mark pero for me, para silang champion kasi silang dalawa naman yung nakapaglaro sa may championship game.